Iniimbestigahan naman ni DILG Secretary Rojas kung sino nag-utos sa tanggalin ang negosyanteng si Delphine Lee sa listahan ng mga may warrant of arrest. Ang listahan kasing ito ang pinaghahawakang basehan ng kampo ni Lee para igiit na iligal ang pagkakaaresto sa kanya. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Illegal ba o naaayon sa batas ang pagkakaaresto kay Delphine Lee? Ito ang diringgin ng Court of Appeal Special First Division bukas ng alas 10 ng umaga. Pinahaharap ng korte ang NBI Pampanga at leader ng arresting team na si Police Chief Inspector Rafael Delero. Iginigiit ng PNP, legal ang pag-aresto kay Lee. The Philippine National Police maintains that the process of delisting the name of Delphine Lee from the PNP list of wanted person was simply acknowledged but not completed. Thus, the suspect remained in the roster of wanted persons until the time of his arrest in Manila last March 6, 2014. We maintain that the warrant is valid. Nakasentro ang usapin sa dalawang sulat na hawak ng kampo ni Lee. Una, ang liham na ito mula mismo kay PNP Chief Alan Purisima na may petsang January 8, 2014 at nagsasabing pinoproseso na raw noon ang pag-aalis kay Lee sa most wanted list. Pero paliwanag ngayon ng PNP, hindi na kumpleto ang proseso ng pagtanggal kay Lee sa listahan. Mahabang proseso yan at in process hindi na umabot sa nahuli na siya ulit. Ang ikalawang dokumento ay ang ipinalabas na certification ni CIDG Acting Director Benjamin Magalong nito namang January 15, 2014. Nakasaad dito na wala na nga raw bisa ang arrest warrant laban kay Lee. Nakabase ito sa report ng tatlo sa kanyang tauhan, sina Document Specialist Roland Doctolero ng Warrant of Arrest Information System Section, ang kanyang hepe na si Chief Inspector Honor De Loza at ni CIDG Investigation Division Acting Chief Benjamin Silo Jr. Sinusubukan pa naming hinga ng paliwanag sina Magalong, Doctolero, De Loza at Silo. Pero sabi ni Sindak, ang sulat daw ni Magalong ay hindi aprobado ng hepe ng PNP. Walang approval yan kay Chief. Ginawa to palagay namin ng mga defense lawyers of course as part of their legal strategy. Ang huling magpapasya sa pag-aalis ng isang nasa most wanted list ay si DILG Secretary Rojas. Pero sa isang pahayag, sinabi ni Rojas na wala siyang natanggap na request para rito mula sa PNP. Wala rin daw siyang inaprubahan, inutusan o pinahintulutan na tanggalin si Lee sa listahan ng mga may arrest warrant. Kaya sino man daw ang nag-utos na tanggalin ang pangalan ni Lee sa listahan ay kailangang sumailalim sa investigasyon. Gayunpaman, giit ng kampo ng negosyante, wala nang bisa ang arrest warrant laban sa kanya. Bukod sa CIDG certification, pinangahawakan nila ang pagbabasura sa warrant ng Court of Appeals noon pang Nobyembre. Sa ruling, pinatigil ng korte ang pagpapatuloy ng pagdinig ng syndicated estafa case laban kay Lee. May grave abuse of discretion daw sa parte ni Pampanga RTC Judge Amy Faith Reyes nang magpalabas ito ng warrant of arrest dahil sa bilis umano ng pag-aksyon niya rito. Isang araw lang daw kasi matapos matanggap ng judge ang 6 na kahong ebidensya ng DOJ, may arrest warrant na agad laban kay Lee at kumbinsido agad ang korte na may kaso laban sa kanya. Pero nang hingi ng kampo ni Lee sa CA na ideklara sa Regional Trial Court na dismissed na nga ang kaso laban sa kanya, hindi ito ginawa ng CA. Sa halip noong February 26, nagpalabas ito ng resolusyon na nagsasabing hindi nila maaaring aksyonan ang hiling ni Lee dahil may nakabinbin ng petisyon ng DOJ sa Korte Suprema. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.